Good morning mga kapacham. Yo. So, magandang umaga po sa ating lahat. Sana'y makatulog kayo ng maayos. Sana'y kompleto ang tulog nyo. Yung, ilan ang kompleto, brother? Eh, sabi po ng research, yun, according to research thesis, shout out sa mga followers ng Sir Janus Statistician. Sa Facebook po yun, Facebook page. Ayan. Sir Janus Statistician. At yung ating main account po, Sir Janus Stats. Tunad Seb. Dapat palitan ko na pala yun. Ano? Okay, anyway. Like, follow, and subscribe po. Yan, kung gusto lang natin, walang pilitan. Yung. So, mga kapacham, good morning sa ating lahat. Ano yung tanong? Ilang oras yung tulog? Yung, according sa research, nung bata tayo, 8 hours daw yung tulog natin, di po ba? Yan, 8 hours yung sapat na tulog. Yan, sabi natin, sir. Sir, hello, good morning. Ito yung sapat na tulog ng isang tao, sa tingin mo lang. Ano yung ilang oras yung sapat na tulog ng isang tao? 8 hours. Yun, thank you, sir. God, shout out ka mo. Shout out ka pa, Cham. Nag-vlog po ako. Nagkaroon sa mga YouTube. Yun. Kapacham ka mo. Pachamba-chamba. Tama-tama. Oh, Pacham, yung tawag. Yun. Shout out mga kapacham ka mo. Kaya mga kapatid, Yun, thank you, sir. God bless you po. You and your entire family. Meron pa tayong, ayun, yung tinatawag na interview. Random interview. Sa mga nagtitisis dyan. Ganun po mag-interview. Huwag kayong magpaalam. Interview nyo agad para hindi makareklamo. Hold up, ano. Anyway, nasa na tayo. So, sabi ni sir, kalimutan kong sabi yung pangalan, sorry. So, ano daw, 8 hours daw yung tulog na sapat na sa atin, ano. Ayan, so, ewan ko, tanong natin ulit sa mga morning, ilang oras yung dapat yung tulog natin, yung sapat lang. Sa tingin niyo lang po. 8 hours din. 8 hours din, yun. Shout out, kami niyo po. Shout out mga God bless. God bless. Sorry. Pasensya na. God bless. May you Yep. Ayun. 8 hours din. Yung sabi po nila, mga kabadjam, puro 8 hours. So, tama ba? I-research natin. Saan tayo mag-research, Sir Jan? Sa stats. Sa chat GPT, ako pilot. Dali, ay, type mo lang. Yan. Pero, merong nakapagsabi sa amin isang beses sa isang seminar. Nurse po siya ng, I think, 40 years, 35 years sa Amerika. Yun. Tago natin sa pangalang Madam LT. Yun, Madam LT. Shout out sa'yo, Ma'am LT, ha. Sabi, pag tumatanda, pag nagkakaedad tayo, tumatanda kalabaw lang. Pag nagkakaedad po tayo, ang ideal sleep ay kahit 6 hours lang daw po. Ayan, yung kung need ko lang i-verify pa yun sa mga researches and everything. Books na edited, yung may publisher talagang reputable. Yun, anong spelling nung reputable? Spell mo nga, brothers, spellings, basta, yun, reputable. Reputado, respeto. Yan. So, sabi po ng, mga Ma'am LT natin, 6 hours, okay na. At meron pang actually, pag, ito, sobra pa to. Tinatawag na REM. Yun, aware po ba kayo sa REM? Rapid Eye Movement. Yan. So, pag tulog po tayo, paghiga natin, at yung start ng tulog natin, for example, humiga tayo ng 7. Tapos, nagdasal muna tayo ng 1 oras. Yun, sa nag-prayer, scripture worship ng 1 oras bago matulog. Baka naman bukas na yung amen. Ako lang pala yun. Okay, so, for example, 7 tayo nahiga, 8 p.m. tayo nakatulog. Doon na-start ng 4 hours. So, pag 12 nun, yun na po yung REM. Anong tinatawag na REM? Yan, yung rapid eye movement. Yun yung talagang deep sleep. Tulog na po tayo nun. So, ang mangyayari, dun na po talagang yung ating katawan ay talagang still. Yan. Naka-still. Tagalog, ay isa, Katrins. Still. So, ganun. May gumagalaw. Siyempre, tulog nga. I mean, yeah. Nakapahinga na po tayo after 4 hours. Yung REM na tinatawag. Pero, alam niyo po ba, according to research, na yung katawan lang po natin yung naka-still or nakapahinga that time. Yung ating kaluluwa at ating spirito, active pa rin. Yun. At ano po yung sabi sa ano yung sabi sa Job? Yun, magde-devotion pala si brother. Morning po. Ayan. Anong sabi sa Job?
chapter, I think, 34, verse 14 to 16. Yun. In the stillness of the night, God speaks. Ganyan. In our dreams, God speaks to us. Specifically, parang ganun po, hindi ko medyo kabisado, pasensya na. Ang Diyos pala, pinakausap niya tayo sa ating panaginip. Yung, nagme-message siya, nagpaparamdam siya, nagpapakita siya. Nagbibigay siya ng warning, mga ganun ng message, dito ka pumunta. For example, nung panahon ni Joseph, tsaka ni Mary, tatay at nanay ni Jesus Christ. Di po ba nag-appear si uncle or angel ba o yung Diyos mismo, nakalimutan ko na. Sorry. Yan, nag-appear yung angel ng Diyos sa kanya panaginip or nag-message sa kanya ang Diyos sa panaginip niya na sinabing, warning, Joseph, umalis ka dito sa Judea or Bethlehem or Israel na lang. Punta ka sa Egypt. Yan. Kasi bakit? Warning yun kasi si Herod that time gusto niyang patayin yung lahat ng babies na aged 2 years old pa ba. Grabe, kakapanganak pa lang, didamay lahat, pati 2 years old. Dapat 1 month old pa ba lang yung kulo ko talaga tong Herod na to, Hindi marunong mag-compute. Kakapanganak ka lang 2 years old pa ba yung gusto niya patayin. Kawawa naman yung mga iba. Anyway, ang dami pong namatay na babies yan. Nakasulat po yan sa history. Hindi lamang po biblical history, kundi sa history ng mundo, world history. Yan. So, nag-message ang Diyos kay Joseph. So, ginagamit ng Diyos ang ating panaginip to warn us, to give us message. Yan. So, for example, nag-message sa ang Panginoon. Nauntog ka sa pinto. Parang iniwan mo. Nauntog ka sa pinto ng gantong bahay. Naituktok ka tapos lumugo ka. Yun. Baka may message sa Panginoon na huwag kang pupunta sa bahay na yun. Or huwag kang pupunta sa bahay na hindi mo bahay. Or huwag kang pupunta sa lugar na hindi mo kabisado, hindi mo teritoryo, hindi mo pag-aari. Do not covet thy neighbor's property, wife, girlfriend, boyfriend, jowa, alahas, relo, cellphone, pera. Ano pa ba? Kung ano lahat na, do not covet. Di po ba? Baka ganun. Yan. Ano pa? Yung isang Joseph, nung Old Testament naman, Joseph the Dreamer. Yung anak ni Jacob na favorite niya. Sino po yun? Si Joseph nga, saka si Benjamin. Ewan ko sino favorite. Sino yun? Ma'am Linda, columna, shout out sa'yo. Nasaan na yung mga spell down, knockdown questions natin? Pwede bang mahiram para sa summer camp next year? Yun. Sana matuloy po. God willing. Yun. Anyway, nag-message ang Diyos kay Joseph sa mga dreams, di po ba? At nung una, yung dream ni Joseph, magbabaw sa kanya yung stars, moon, and the sun, di po ba? At sinabi niya sa mga kapatid niya, alam nila yung meaning, magbabaw kami sa'yo. Binenta siya, pinasok siya sa balon. Grabe yung kapatid nila mismo yun, So, ang dami pong moral lesson dito. So, huwag natin agad sasabihin sa mga taong hindi natin lubos na pinagkakatiwalaan yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung message sa atin. So, baka gamitin pa nila yun hanggang sa atin, mahingit sila. Mga ganun po, no? Yan. Tapos, fast forward, di ba nag-message yung Diyos sa dreams ni Joseph, sa yung wine taster, nung nakulong na siya, pinakulong ni Potiphar. Wine taster tsaka yung baker. Anong nangyari? In-interpret ni Joseph, nangyari. And then, naalala nung winemaker, si Joseph, nung nag-dream na naman si Pharaoh, walang maka-interpret sa buong Egypt. Lahat ng mga magicians, counselors ni Pharaoh, walang maka-interpret. Pero, na-interpret ni Joseph at anong nangyari? Si Joseph, ginawang second in command sa buong Egypt. Alam niyo po ba yung Egypt that time? Yun yung world power. Hindi lang power, super power. Kung sa panahon ngayon, 2025, ang world power po ngayon ay yun, bahala na po kayo kung sinong world power nyo, kung US or Russia or Iran or Israel or China or Japan, Germany, kung ano man po ang malakas ngayon, England, Great Britain, I don't know kung anong world superpower. Pero that time, ang superpower, yung pinakamalakas sa lahat, parang dynasty that time ay ang Egyptian Empire. Si Pharaoh po ang pinakamataas sa lahat. At anong ginawa ni Pharaoh? Si Joseph na bilanggo lang nung kanina-kanina lang, ginawa niyang second in command. Kumbaga sa Pilipinas, siya yung vice-presidente. Aking vice-presidente, Iko Pangilinan.
Leni Robredo, aking presidente, vice presidente, Nico. Brother, 2022 pa yan. Hindi pa natin alam kung sino ang lalaban sa 2028 na kampanya. Hindi ako nakampanya. Sinasabi ko lang na ikaw ang vice president. Anyway, makanta lang po ako ha. Ito sa langit, ang kamaan, tangan ng silig, nagasangan. Ang. Okay, so si Joseph po yung naging vice president, second in command sa Egypt dahil sa panaginip, dahil yung message ng Diyos sa kanya panaginip ay interpret niya. So, kailangan po natin, moral lesson, kailangan tayong maging aware sa ating panaginip. Kung meron po kayong panaginip, ano nyo, isulat nyo or i-voice record nyo, ito yung panaginip ko, tapos mamaya, maalala nyo later, ito kaya yung ibig sabihin nito. Bakit nag-message ang Diyos sa ating panaginip? Bakit? Kasi napaka-busy natin sa araw during daytime, di po ba? Pag umaga pa lang, ano nang ginagawa natin? O anong ginagawa mo? Brother Jericho, ha? Madam Maricel, ha? Manang Joanne, Doc Jeremy, ha? Doc Hope, Doc Marie, J.A. Kabir 3.0, ha? Genesis, lahat na, dami kong binanggit. Sorry sa mga hindi ko nabanggit po. Anong ginagawa niyo sa umaga natin sa umaga usually? Tingin ng cellphone. Ha? Anong oras na? Tulog muna ako. 10 minutes. Tingin ng cellphone. Babasahin, baka may chat yung jowa or ex. Wow, sana all sinachat ng ex. Okay, so busy po tayo sa umaga, sa trabaho natin, sa buhay natin, sa pamilya, sa pag-aaral, sa mga worries. Yun pa lang eh. Yung mga doubts pala natin, worries natin, anxieties natin. Nako-consume na yung kalahating araw natin, kaiisip kung saan tayo kukuha ng pambayad pag kumatok na si alaw-alaw. Yung alaw-alaw na rinihil. So, ang dami po natin ginagawa. Napaka-busy natin. Kahit pa Sunday, nagpunta ka na nga sa kapilya, iba pa rin yung iniisip mo. Nagpunta ka sa simbahan, hindi ka naman nakafocus. So, kahit nag-message na yung pastor, ang dami mong binabasang verses, nagde-devotion tayo, pinapakinggan mo yan ito. Hindi mo rin naman naintindihan kasi marami tayong iniisip na iba. So, ulit-ulitin po natin. Ulitin ko naman pakinggan yung kanta mo. Hindi pa nga ako kumakanta eh. Mamaya, timing, relax. Yun. Ha? So, dahil napaka-busy po natin during daytime, ang Diyos, ang ating Panginoon, nagme-message siya sa atin sa gabi pag tayo tulog sa ating panaginip. Dahil yung katawan lang po natin yung tulog, pero yung ating spirito, tsaka yung kaluluwa, yung buhay. Doon nagsasalita ang Panginoon. In the stillness of the night, God speaks to us in our dreams. Job chapter 34 verse 14 to 16. Paraphrase lang po yung sinabi ko, pakibasa na yung buo. Yun. Kaya nga po, di ba, may verse pa, I think sa Psalm ba yun, or Isaiah. Brother Jerry, Pastor Mark, Pastor EJ, Pastor Ronel, yung walking concordance ng ano natin. Pas Maldupana, Pas Talud, Pas Ryan, tulungan niyo ako, anong verse to? Be still and know that I am God. Sabi ng Panginoon, yun, sa araw na. Be still and know that I am God. Tigil na muna ako. Ayaw, may dito mamaya doon sa may galilim. So, hihilo na po ata kayo. Ang sabi ng Diyos, tigil ka. Yan. Tigil ka. Wait lang. Titigil na po. Okay, tuloy ako. So, tigil tayo and know that I am God. So, anong ibig sabihin po nun? Yan. Ang ibig sabihin po nun, may mga panahong kailangan nating talagang tumigil, literal na titigil parang ngayon. And just talk with God. Hindi po talk to God. Marong grammar tayo. Pag talk to, ibig sabihin, mas mataas ka kaysa kinakausap mo. Dapat talk with ka-level. Hindi natin ka-level yung Diyos eh. Talk for, mas mataas yung kausap mo. Or plead for. So, ang tamang grammar ay pray for. Kaya yun na. Ibig sabihin, kausapin natin Diyos. Or makinig lang tayo sa Kanya. Actually. How? By the way, those words, yung Biblia po, hindi natin kasi binabasa. Wala po akong Biblia. Mag-google mo, Meta-AI, nandiyan na lahat ng verses. For example, type mo lang, what is the shortest verse in the Bible? John 11:35 ba yun, Brother Darius? Brother Julius? John 11:35, ano yun? Jesus wept.
Yan. Yan yung favorite verse ko po. Ha? Yan yung pag memory verse. Gaganon sila sa church. Jesus wept. Explain. Sabi nila, kala nila, ngayon rinig na ako ng magandang explanation ng Jesus wept na may practical relevance sa buhay natin. Kaya sabihin ko, John 11:35, nagsangit ni Jesus. Umiyak si Jesus. Hindi ko umiyak, wept. Parang, ano yung mas malayang patagog nun, Ma'am Kathleen, Eliza, wept. Nagdungaw. Yan. Ayan yun na. So, umiiyak si Jesus dahil sa mga kasalanan ko. Katigasan ng ulo ko. Sabi ko, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Pero, anong ginagawa ko? Nagkakasala pa rin ako. Deliberately, minsan hindi ko sinasadya. Karamihan sinasadya ko. Alam ko naman bawal, ginagawa ko pa rin. Alam ko naman bawal tignan, tinititigan ko pa rin. Alam ko naman bawal kainin, pinakain ko pa rin. Alam ko naman bawal magyabang. Ang yabang-yabang ko talaga, hindi ko mapigilan ng hindi magyabang. Madaldal ako. Lord, guard my mouth. Parang ganun. Pero hindi ko pa rin nagagawa. Sino po yung ganun? Taas ang kamay. Gusto niyang bumait pero di niya magawa. Iyon! Ito na, kakanta na tayo. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Ayan. Anyway, yung kantahin mo, brother, yung scriptural, yung biblical. Mamaya. Relax ka lang. Baby, kalma. Ayun, nawala na po tayo. So, be still and know that I am God. Tigil po tayo, pakinggan natin yung Diyos kung ano yung message niya sa buhay natin. Pag sinabi niya, diyan ka lang, diyan ka lang. Huwag kang aalis ng Manila, huwag kang aalis ng Cagayan, huwag kang aalis sa Dubai, Joby, Julian. Huwag kang aalis sa UAE, ganito. Huwag kang aalis dyan sa Spain, Brother Bilmard, diyan ka lang. Magtrabaho ka, mag-ipon ka, maging good steward ka. Remember your roots, remember your pledge. Yun. Sino pa ba yung nasa abroad? Shout out sa mga nasa... Uy, mga Hong Kong na kaibigan natin, mga batch natin, ha? Sister Joanne, Marian, sino pa ba? Judah, siyempre. LJ, sino pa ba? Manang Nancy, and yan, Rose, yan, sino pa ba? Marami pa. So, pasensya na. Gladys, yun, and many po. So, sa mga nasa abroad po, pag sinabi ng Diyos, dyan na kayo, huwag kayong uuwi. Huwag kayong uuwi. Paano ko malalaman, brother? Ay, ko pa sinasabi, panaginip nga, pwede, or sa mga message sa mga sermon, or an advice from a very trusted friend. Hindi lang kani-kanino, huwag naman lahat ng sasabihin ng tao, maniniwala tayo. Meron tayong kasabihan sa tayong mga Pilipino, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Ulitin ko po, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Yun. So, huwag po tayong maniwala sa lahat ng sasabihin ng mga tao. Sabi, may ganung kwento ng bata kami sa mother tongue na lang yun. Anyway, ang pakinggan lang po natin, kung pwede, yung sarili nating konsensya at yung Diyos. Paano? Word of God, number one. Number two, yung mga messages na sa mga sermons or preaching ng pare, pastor, ministro, bishop, preachers. And then, sa ating panaginip po. Dahil kung busy tayo throughout the day, sa panaginip, pag tulog tayo, in the stillness of the night, God speaks. Job chapter 34, verse 14 to 16. So, we should learn how to listen to the message of God to us, to His voice. Listen to His voice. Sabi ni Jesus Christ, I am the good shepherd. My sheep knows my voice. Sabi, kilala. Kung talagang ikaw ay sheep, tupa, sa Diyos ka, kay Kristo ka, makikilala mo yung boses niya. Makikilala mo yung boses ng Panginoong Kristo. At didinggin mo siya. Hindi pwedeng hindi mo dinggin. Kasi, pag hindi mo dinig, hindi ka tupa, kambing ka, meh. Baka pa. Oo nga. Yun. Klak, klak, klak. Okay, anyway. Kambing ka po ba? O tupa ka? Yun. Are you a sheep or a goat? Sabi Jesus Christ, yung mga sheep, dito kayo sa kanan. Enter my Father's kingdom. Sa mga kambing, mga me-me, dito kayo sa kaliwa. Mama kayo sa tatay niyong Diablo. Hindi niyo kilala yung boss ko, hindi niyo ako pinakinggan. Bakit hindi niyo ako pinakinggan? Kasi hindi niyo nga kilala yung boses ko. Ang kilala niyong boses, yung boses ng tatay niyo. Tatay niyong the devil, the Lucifer, Satan.
the devourer, kung ano mang tawag sa kanya, prince of this world, yung. Kasi po, tayong mga Kristiyano, yung tawagin Kristiyano, believer of Christ, follower of Christ, children of God, ano pa? Children of the promise. Followers ng believers, members of the kingdom. Hindi po kingdom ni AQ, hindi po yung totoong kingdom ng Panginoong Jesucristo. Yung kingdom na pinagdasal niya. Sabi ni Jesus Christ, our Father, who art in heaven. Pag di po tayo marunong magdasal, kahit yun lang dasal natin. Brother, Katoliko ang dasal yan. Bakit? Katoliko ba? Ano ba ibig sabihin ng Katoliko? Universal. At si Jesus Christ naman yung nagpasimuno ng dasal na yun. Sino ka para sabihin pang Katoliko lang yun? Sino ka? Iyabang mo Diba? To keep us from becoming conceited. Basa nyo na, 2 Corinthians chapter 12. Anyway, yung dasal po na yun, ang pinaka-importanteng dasal dahil yun yung model natin. Na sinabi ni Jesus Christ, this is how you should pray. Sabi, our Father. When we address God, we address God as our Father, who art in heaven. Our Father is in heaven. The heaven is my throne. The earth is my footstool. Isipin niyo po kung gaano kalaki yung Diyos. Tungtungan lang ng paano yung earth. Naku, napakaliit po ng earth. Isang araw, meron ako ng message about how great God is, how small our planet is, how small we are, and yet how we are fearfully and wonderfully made. That's why John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Ito po yung central theme or verse ng Bible, na shortened gospel. Bible in one verse. Ulitin ko po, John 3:16. Yung message ng buong Bible is encapsulated in this 25-word verse, John 3:16. It says, sinagsabi nito, Jesus Christ, the Son of Man, the Son of God, the Alpha and Omega, the one who lived, the one who died. Sino si Jesus Christ? Ang dami yung sinabi, I am the bread of life, I am the light, I am the door, I am the way, and the truth, and the life. God was pleased with the Son, with Jesus Christ, that the fullness of God dwelt in Him. Ano pang ibig sabihin nun? Ano pang sasabihin natin na hindi Diyos si Kristo? The fullness of God. Fullness, anong sabi? Full, 100% God po si Jesus Christ. He is 100% God and man. That's why nagsangit ni Jesus, umiyak si Jesus, tao lang siya. He is 100% God and man. At anong sinabi niya? John 3:16. Last na po to. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. May God bless each and every one of us greatly. May God expand our horizon. May God protect us from evil. And may God lead us. May His hand be upon us. By the grace of God the Father, in the name of Jesus Christ, through the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hi guys, this is Mark Bernardo from Drift Matsuri, Philippines. Yeah. If you guys need help with thesis, Sir Janus Stats, check him Yo. out on Facebook. Yon, like and subscribe also on YouTube. We have also. Thank you very much, sir. Okay. God Thank bless. you, God thank you. bless.